Di ba? Oh, kasi ang hirap eh. Ang hirap na may discarding sarili si Kaufman, may discarding sarili si Roque. Hindi natin alam kung kaninong diskarte yung yung susundin natin dahil tayo tsuwariwap lang naman. Hoy, kayo wag kayong comment ng comment ha. Putangin na nyo, hindi nyo naman alam yung galawang batas. Oh, ang hilig nyo mag-comment-comment ha. Do not take sides. Pabayaan nyo lang silang magtagisan ng talino. Hindi nyo naman naiintindihan. Ang hilig-hilig nyo nakikisali kayo ha. Nermong ka na naman, gago ka talaga. Hindi, ang akin lang, wag na tayong mag-take sides. Basta, kung ano yung makakabuti kay Pangulong Duterte, kung tingin natin makakabuti kay Harry Roque, hail Harry Roque. Kung makakabuti yung kay Kaufman, hail Kaufman. Isa lang ang gusto natin mangyari, mapauwi si Pangulong Duterte. Yung mga awayan-awayan, grupo-grupo, paksyon-paksyon na yan, pinakamaganda, wag na kayo mag-take ng sides. Doon lang kayo sa gitna. Pag sinabi ni Kaufman ganito, pag sinabi ni Roque ganito, okay na yun. Bayan sila magtalo-talo. Di nyo naman naiintindihan yung galawan dyan, nakikialam kayo. Basta pare-parehas tayo, sama-sama tayo, suporta-suporta lang. O lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hati-hati O yung mga hati-hati na ayaw ko kay ganitong organizer, ayaw ko kay ganyang organizer. Hindi yung organizer ang importante yung pakay na maiparating sa lahat ng mga tao sa buong mundo kung gaano kahusay, kabait itong si Pangulo. Wag na kayong magtalo-talo. Walang mananalo sa pagtatalo-talo. Kailangan lahat tayo sama-sama. Walang team ganito, team ganyan. Walang ganun. Lahat tayo one team. At ang one goal natin, mapauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Okay? So yung mga team Harry Roque, team Kaufman, putangin na walang ganyan. Walang ganyan. Meron pang mga team-team na nagaganap. Team Hanilet, Team Alputera, mga ganun. Walang ganyan. Tigil na natin yan. Focus tayo sa isang goal, si Pangulong Duterte ang bida. Maniwala kayo. Ito real talk to maniwala kayo. Putangin na hindi kayo makatatandaan ng mga yan. Hindi umiikot ang mundo nila sa inyo. At kahit na anong opinion nyo patungkol sa mga kinakampihan ninyo at hindi nyo kinakampihan, hindi importante yan. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung mapauwi si Pangulong Duterte. Doon kampi-kampi tayo, siguro naman. Doon magkakaparehas tayo, di ba? So wag na ganyan, wala nang team-team. Para kayong mga baliw. Hindi naman kayo kapamilya. Putangin na mas apektado pa kayo sa pamilya. Hindi naman kayo mga inaanak. Hindi naman kayo mga jowa, hindi naman kayo mga syota. Mas apektado pa kayo sa love life ng may love life. Bayaan nyo silang lumab life. Tanginan niyan, kahit mag-asawa sila 10, 100. Walang pakialam, basta doon tayo sa mapauwi ang ating kaisa-isang Pangulong Duterte. Nagmahal sa bayang Pilipinas, pauwiin ng Pilipinas. Game! Saan natin sisimulan? Good news muna tayo, ha? Alam nyo ba, nabalitaan nyo ba na nanalo? Congratulations, palakpakan natin ang ating sarili. Tayo'y nanalo. Kahit na palpak. Kahit na palpak ang mga nangyayari sa kapaligiran natin, tayo ay nanalo bahagya dahil dito sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pinapawalang bisa yung articles of impeachment. Paliwanag natin yan. Ipaliwanag natin yan, yung articles of impeachment na yan. Okay? So, ito ang nangyari kasi dyan. Recap lang. Merong 4 na articles of impeachment. Merong first, second, third, fourth articles of impeachment. Nasa rules po kasi na kapag mayroong nagpasa ng impeachment, kailangan talakayin. Dalhin sa plenaryo, talakayin. And that is 1 per year. Isang beses ang taon. Ganun po ang impeachment complaint. Isang beses, isang file, asikasuhin, dismiss or not dismiss, or impeach or not impeach. Ganun lang yun, didesisyonan. May una, hindi gumalaw o pinatulog nung, ewan ko, baka Secretary General ba o ng Speaker. May pangalawa pa. Hindi rin inatupag. Nagkaroon pa ng pangatlo, hindi rin inatupag.
Nung naging 4 na mga bossing, yung pang-4 yung dali-dali nilang inatupag. O hindi ba? Nabasa ba nila? Yung articles of impeachment, isang buong kalahating araw, napapirmahan na nila. Ano ba? Ano ba ang kailangan para mapirmahan? Yung isang articles of impeachment na yan, o ang isang kontrata bago mo pirmahan, anong ginagawa mo? Kailangan nabasa mo, at dahil nabasa mo, nag-a-agree ka doon sa nakasulat na yon. At sa pinag-agrihan mo na yan, doon sa nakasulat na yon, doon ka pipirma. O hindi ba? Ang kapal ng papel na yan. Ilang pahina yung papel na yan? Sa tingin mo, gaano mo katagal babasahin at iintindihin? Kung halimbawa man, 50 pahina. Sa 50 pahina, masasaulo mo ng 1 oras yan? Maiintindihan mo, mababasa mo yung 50 pahina sa loob ng 1 oras? Putang ina, sino ka? Si Flash Gordon ka? Mabilis ka magbasa? Malabo yun, doon pa lang palpak na. Kaya nga kino-compute ni attorney Vic Rodriguez kung ilang senador yung pumirma, gaano katagal para mabasa nila yung lahat ng mga pahina. Kasi as far as I know, bibigyan sila ng kanya-kanyang kopya, ewan ko lang kung ganun ang sistema, or isang kopya paiikot sa lahat tapos pipirma isa-isa doon sa manifesto na ikaw ay uma-agree dito sa articles of impeachment na ito. Kung isang papel lang yung iniikot para basahin at pirmahan, putay na, hindi talaga kaya ng 1 araw yan. 300 na mga congressman ang pumirma diyan. O tapos aside from that mga bossing, ang rule nga po, bawat impeachment inaasikaso. So kung halimbawa may nag-file ng impeachment tapos itong impeachment na to ay hindi sufficient o bagsak yan sa Kongreso, sa susunod na taon ka na ulit magfa-file. Kasi nga kapag pwede kang mag-file, putang ina, wala nang gagawin ng Kongreso. Kasi politika dito sa Pilipinas, at ang impeachment po sa mga nakaupo sa gobyerno, mostly politika yan. Oo, kasi nga, alam naman natin na kaya nagpa-file ng impeachment para matanggal si BP Sara at hindi na makatakbo. Dahil una, uubusin niyan lahat ng NPA. Pangalawa, uubusin niyan lahat ng kawatan. Pangatlo, ubusin niyan lahat ng mga adik. No? So, syempre, ayaw nilang umupo yan. Kaya, as much as possible, gusto nila matanggal yan sa posisyon. Kung hindi natin lalagyan ng 1-year bar rule, o edi mayat-maya may nagpa-file ng impeachment sa lahat ng presidente at lahat ng halal ng pamahalaan na impeachable. Di ba? Katulad ngayon, nung nakaraan, nag-file ng impeachment ang Kabataan Party List. Kabataan tuloy. Ang Duterte Youth Party List ng impeachment para kay Bongbong, inasikaso nila o hindi? Pwede ka bang mag-file ng panibagong impeachment? Hindi na. Why? Kasi nga, nag-file na yung kabataan So, nag-push through yun or hindi na sila pwedeng mag-file this year, next year na ulit. Ganun po ang sistema dyan. Mantakin mo ito 4. Anong nangyari sa una, pangalawa, pangatlo? Bakit yung pang-4 yung nag-push through? At ayan po, mga boss. Caution. With the free night in Cayman, you may go off the deep end. Update AutoShip and never run out. Always know when it's on.